Oh, no. Salamat sa Panginoon. So ngayon, itong ebanghelyo natin ngayon, ito po yung naka-encourage sa akin, nakabigay sa akin ng empowerment. Dahil sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, I have given you authority to trample serpents and scorpions. Oh, tumban na nato ang mga demonyo. Mm, trample down. So kung ito yung naka-encourage ko, na mag-practice sa ministering ito na kinatatakutan ng karamihan. Totoo, hindi. Pero very inspiring ebanghelyo ngayon. Tumban na nato ang mga yawa. You can trample down serpents and scorpion. And, ito, ang kadugtong, nothing will harm you. Amen. Wow. Ito yung naka-encourage sa akin. Ito talaga yung talata. Kung tatanungin ako ninyo, ano ba yung naka-encourage sa inyo, Father, na mag-focus sa delikadong ministry? Ang ebanghelyo natin ngayon, no? I have given you authority to trample serpents and scorpions. Hindi lang ako, tayong lahat. Because we receive the sacrament of Jesus. You receive the sacrament of baptism. You receive the sacrament of confirmation. You receive the sacrament of matrimony. You receive the sacrament of confession. Matawag tayo ng mga pari ngayon so that you can receive Jesus in the sacrament. And then you receive the Eucharist. Wow! Higit pa kayo sa nanalo sa luto ngayon. Amen! By the way, hindi yung sarili namin ang ibibigay sa inyo sa pagpunta nyo dito. We give you more than us. We give you Jesus. Amen. Yan ang katotohanan. Ito yung ebanghelyo na naka-encourage sa akin. So patuloy tayo sa ating catechism, ha. Nandito tayo sa demonic obsession. Ang ganda ng mga punto ni Father Chad Refurger. Ito po, atakihin tayo ng demonyo through our emotions. Sabi niya, one of the primary things that demons drive is fear. Opposite kay Kristo, do not be afraid. Diba? Paulit-ulit yan. Do not be afraid. But the primary things, one of the primary things that the demons drive is fear. Fear is a passion of the irascible appetite. Ano itong irascible appetite? Madali kang magalit. Yung laging galit, take note, ha? Araw-araw galit. Araw-araw nagmumura. It is a manifestation that you have fear. And it is the primary thing that the demon drives in your life. Natatakot ka. May takot ka eh. Kapag makilala mo yung takot mo, dun, makonquer mo na yung irascible appetite natin. Grabe yung demonyo. Kaya pala galit si Kuya because he desired to control us. Kaya galit pala si Papa, si Mama. He desires to control us. Laging galit. Araw-araw galit. Ang mukha lalong pumangit. Yan po. Yung ating negative aura, there is deep-seated fear. At yan po yung drive ng demonyo sa atin. Obsession is not possession. Hindi ka naman possess. But you are obsessed with the emotion or passion called fear. Uy.
May mga tao na mga astig. Oh, lucky ako. Oh, lucky ba ko? Ako ang leader sa ating grupo. Ako ang masunod. Ngayon, laging galit. Laging nakasimangot because Satan will attack us, will abuse our irascible appetites, our emotion. Grabe, no? Which concerns, that fear concerns the evil not yet present but future. Natatakot ka. Namala yung respeto ng mga tao sa'yo. Takot ka. No? Then, lagi kang galit. Lagi kang nakasimangot. Maganda naman yung intention mo, pero yung character natin ay hindi maganda. Diba? So, yan po. Fear concerns the corruptive evil. What is corruptive evil? Evil is the privation of good. Itong demonyo pala, his presence will lead us to parasitic aura. Ano itong parasitic aura ng demonyo? Ang ganda ng mood mo ngayon. Bigla lang nasira. Oh, I'm singing this morning, bless the Lord, oh my soul. Oh my, pagrating mo sa office, yawa! Piste! You allow to be destroyed by the aura of the evil one. It is parasitic aura. Uy, makarelate kayo? Ang ganda ng araw ko, sinira mo? Ano ba kayong klaseng tao? Surrender na ako! Ganon. Grabe, no? Yung demonyo pala, yung presensya niya ay parasitic aura. Sisirain niya yung magandang intention mo. Sisirain niya yung magandang gawain mo. Di ba? Tatakbo ako ngayon dahil gusto ko maglingkod. Sa paglingkod na niya, hindi na siya nag-serve. He served his own political interest. No longer the public interest. Yung good intention mo is being corrupted evil. Corrupted evil. Ang ganda ng intention mo. Uy. Makarelate kayo? Because the presence of the evil one is parasitic aura. Di ba? Yung mga mag-asawa, first year pa, wow, honeymoon tayo, darling. Doon tayo sa Sea of Clouds. May picture tayo doon. Grabe yung aura. Ang ganda ng kanilang relasyon. First year, second year. After 10 years, wala na. Parasitic aura na. Marise, danghag ka. Sa unag ma-slide, paghinay, darling. Uy, mag-amping ba? Totoo hindi. Pero ngayon, Marise, danghag ka. See? He will destroy us. The goodness in us will be destroyed by the presence of evil. Di ba? Merong mag-donate dito. Ang ganda. Pero kalaunan, denominate yung grupo mo. Di ba? The aura of evil is parasitic. Parasite. Kita ka ng kahoy, may anay. Mga parasite yon. Bakit pa nag-iba yung bahay ko? Dahil maraming parasites. Yun ang demonyo. He create parasitic aura in our lives. Amen? Grabe yung demonyo, no? And then, sabi niya, dito, example,
Example sa parasitic aura of demons. Lying is a corruption of the good of speech and truth telling. Yung pagsasalita mo sa katotohanan, ang opposite doon is lying. It is a parasitic aura. So, may kabit ka ba? Nakikita ka na doon sa best friend ko lang yun. Betrayal corrupts the good of trust and loyalty. Tyranny corrupts the good of leadership and order. Ayaw mo ng chaos kung tyrannical na tayo. Addiction corrupts natural human desires for pleasure and relief. Yung addiction natin sa sugal, ano yung addiction natin? Sa lust, no? Sa kalaswaan, addiction natin sa, ano yung addiction natin? Sa drugs, spiritual addiction, hindi ka na uuwi, lagi ka na lang doon sa Blessed Sacrament. Akala mo madre ka, dami mong anak. Spiritual addiction, no? So it is a privation of, evil is a privation of good. Evil doesn't build. Take note, evil doesn't build. Hindi yan, ang Tagalog sa build. Hindi na magtukod. Hindi yan makatatag sa atin. It degrades us. Deteriorate us. Yan ang resulta sa parasitic aura of evil one. And then, dahil sa harassment ng demonyo sa atin, we have experiencing difficulty in such a way that one cannot resist the evil. Hindi natin mapigilan. Yung negative emotion natin, yung mga biases natin, hindi na mapigilan. The evil exceeds the power of the one who fears. Because the drive of demon is fear. Kung puno ka ng takot, so anong mangyayari sa'yo? Magalitin ka. Tingnan mo yung mga asawa na may kabit, laging nagagalit. Yung nagsiselos, yun ang nangabit. Saan ka ba ngayon? Darling, saan ka ngayon? Darling, dito lang ako. Bantay ha. May kalaguyo ka dyan. Yung laging nagmonitor sa'yo, yung may kabit. Gusto niya i-destroy ka eh. Hindi naman lahat. Diba? Pero most of the time. They will cause a person to fear some possible future evil kahit hindi pa nangyari yung mga siloso, future evil. Kaya nga, magalitin sila. May kaibigan akong CFT, Brad, hindi pa ako pare. Bantayan mo yung asawa ko. So, anong relasyon ko sa asawa mo? Bakit ko bantayan? Hindi ko naman yan asawa. Brad, siya po ay manicurista. Ano? Yung kaibigan natin na si FD, doon siya magmanicure. And then, tignan mo doon, baka may ibang lalaki. Grabe nga siloso. Tinanong ko yung asawa, wala namang akong ibang lalaki, siya lang. Father, Brad, siya lang. Yung husband ko, Father, Brad, may sakit yon. Extreme yung pagkasiloso niya. Kaya nga, laging galit. Tinanong ko yung mga anak niya, siya pala yung may depresya. Wala namang iba si Mama, Brad. Si Papa lang yung nag-iisa sa buhay niya. Negative. Fear. Diba? Yung pagkasiloso, yan din ang isa sa mga grabe na pagkasiloso. Hindi mo mapigilan. Yan din ay tinatawag na demonic oppression. Kaya nga, yung kaibigan ko, laging galit. Bakit ka galit, Brad? Basta hindi ko alam. Hindi ko mapigilan. Yan po, no? The future evil, kahit hindi ginawa, gumawa siya ng galing sa kanyang isipan. He create evil in his own mind. Ano pa?
the person to start developing bad intellectual habits. Tinatawag po yung bad intellectual habits. Yun po, isa sa mga example nito, yung grabe kapag kasiloso. Hindi na siya mag-enjoy sa present niya. Kapag lalakad yung asawa niya, samahan mo dong, samahan mo. Baka saan yan pupunta? Wala nang tiwala. It is a bad intellectual habits and was mentioned to get him more under their domination and control. Bakit? Iulit-ulit ng demonyo itong bad intellectual or psychological habits to destroy you, to destroy us, para hindi tayo produktibo sa araw na ito. No? So I hope aware tayo nito. Kapag aware na tayo nito, we can defeat our enemy. Okay? Hala, ganun ako Ganun talaga ako. And then, through awareness, it will lead you to being conscious. From being conscious, it will lead you to lead an independent will, independent decision. Maka-decide ka na dahil conscious ka na eh. Before independent will, four endowments of human being, una, self-awareness. It will lead you to self-awareness, and then conscience. It will lead us to choose good or bad. And then imagination. Pangatlo, imagination. I-envision mo na. Ito na yung buhay na pipiliin ko. Buhay na masaya. Buhay na kapiling si Kristo. And then you will choose using your independent will. Ano yung independent will? Fortitude, galing sa Diyos. Minsan, mag-decide tayo, baka magagalit sila sa akin. Hindi na lang ako politiko ka. Yung will mo is political will. It should be independent will, not to please anyone, not to please someone, but only God. Yan po yung four human endowments. Una, self-awareness. Pangalawa, conscience. To do only the good. Pangatlo, imagination. Imagination is to envision your life. Ito yung buhay ko. Should be a life of grace. Pang-apat, independent will. Dapat mag-decide ka independently with the guidance of your conscience. Okay? Sunod. Demons will often drive the fear in such a way that individual cannot see a way out of impending doom or evil. Hindi na tayo makalabas. So kaya nga, meron tayong catechism dito to liberate us. Because Satan will imprison all of us. Imprison biases. Biases will imprison us. Negative thoughts will imprison us. Prejudices will imprison us. Hindi ka na masaya sa mundong ito because you are slave, not only in prison, but slave. Ano yung slave? Higit pa mababa pa sa servant. Hindi ka na tayo makagalaw. That's the reason why the whole morning is catechism. Why? It will lead us to embrace the truth, and the truth shall set us free. Free from liberated from biases. Liberated from intense anger. Liberated from intense jealousy. Kita niyo? Wow! Kaya nga, dinisign natin ito para ma-empower kayo, maturuan kayo. Sa mga na-late ngayon, balik kayo. Thursday, maaga, alas 7, sacrifice. Because a lot of us are enslaved by our old life, our old passion. Di ba? Ang ganda ng punto dito.
Kaya nga may confession because we know the truth, but we need the aid, help. And the sacrament of confession will give us aid, will give us help to realize our imagination, to transform ourselves. Lagi lang kami nag-aaway araw-araw sa asawa ko, Father. May digmaan araw-araw dun sa amin. Sa aming bahay, hindi lang ang Iran at Iraq naggera, Father. Sa pag-uwi ko galing dito, Father, magigira naman kami. Grabe yung mga biases ko sa asawa ko. Grabe yung biases ko sa mga anak ko. Because I am in prison. Not only in prison, but slave. And Jesus is coming us. And that's the reason why we teach you the word of Jesus. Not my words, but Jesus' words. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good all the time. Okay, mag-alala dahil mataas naman ito. Trying to reason one's way out of it will only end up in defeat. Kaya nga, mawalan ka ng pag-asa. Ang sarap ng mamatay, Father. Wala na akong direksyon sa buhay because you are in prison. Not only in prison, but you are slave. You cannot go out. Ang hirap na malabas tayo sa ganitong sitwasyon. Thanks be to Jesus Christ. Thanks be to the Son of the living God. Pumupunta siya dito para maliberi tayo. Jesus is the only Savior of the world. Kaya nga, ini-inspire namin kayo to look at Jesus. To contemplate His life. To contemplate His truth. And by doing it, we are a children of freedom. Amen? Patuloy tayo. Hanggang alauna medya ako. No? Ito humili ko with catechism po ito. Bakit niya iulit-ulit yung mga negative na pangyayari sa buhay natin, sa ating emotion, imagination, memory, and our will? Demons have greater control over the person's imagination that he does. And so, in this kind of perspective, that he tries to put on the image of, in his imagination, the demon will modify or change. Furthermore, demons do running commentary. So bakit hindi ka makagawa sa dapat mong gawin? Because the demon will do running commentary. Ano yung running commentary? Yung mga negative thoughts, destructive habits, destructive patterns, destructive behavior, and traumatic experience ay inuulit-ulit ng demonyo. Wala na akong silbi, wala na akong halaga, wala na akong modo, wala akong direksyon, wala. Ang sarap ng magpakamatay. Ganon. Okay? Grabe yung demonyo, no? Demons do running commentary. Para bang komentarista sa radyo. At by doing it, and so speak, what this essentially means is that individual will try to think his way through it. So pabalik-balik lang. At yung pinakinggan niya, yung running commentary ng mga demonyo. Hindi na siya makikinig sa ibang stasyon. Doon na siya makikinig sa demon station. Because meron siyang running commentary sa utak mo, sa puso natin. The demon puts different perspectives or modifies the image so that the person can never get out from underneath the perspective of the fear. So, anong drive ng demonyo? Fear. Anong bunga ng fear? Galit. Luudan. Abaglubot.
Santulon. May labot ng patulon ay sakit. And then, sasabihin mo, Brad, hindi maganda yung ugali mo. Magagalit ka. Anong hindi maganda? Dapat tanggapin nyo na ako. Ano ako? Ako ito. Paano mo'y mahimo? Ako na ne. Masuko ko, palayo na lang dyan mo. Yan po. It is a demonic obsession. Wala na akong magawa kapag galit ako. Layo na lang kayo. But, ano yung drive ng demonyo sa mga sobrang galit, sobrang kaluudan? Fear. Rooted in fear. At tayo lang makadiskubre. Posible may traumatic experience ka sa bata pa. Panghuli, ito po. Demons can also cause a kind of stupor. Bago ito. Stupor. Ano itong stupor? Which is a kind of fear, takot pa rin, that occurs when one considers some unaccustomed evil occurrence. Kind of fears to result in cessation of thought because of the magnitude of the evil. Mawala yung isipan mo. Tulala ka. Anak, magtrabaho ka doon. Noon. Cessation of thoughts. Meron kaming pasyente from Luon. Sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, Father, na naglakad ako from Mandawi to Lapu-Lapu. Wala akong alam. Doon ko lang nalalaman, pagrating ko doon sa Our Lady of Birhen sa Rigla. Bakit ba ako dumating dito? Ano bang sinakyan ko? Wala din siyang chinilas. Inaalala niya, kailan ako, ano ba yung last ko na conscious ako? Natutulog ako. Bakit umabot ako dito sa open? Yan po, ang demonyo pala, because of traumas, because of fear from the traumas, marami siyang mga trauma sa kabataan niya, the demons can also cause a kind of stupor, cessation of thought. At sabi ng, dinala siya doon sa, sa Luon. Doon pa ako sa Our Lady of Light. Sabi ng tatay, Father, nag-alala na kami sa anak ko. Bakit ba ganyan siya? Mawala lang siya sa sarili. Grabe pala yung trauma niya. Grabe yung fear, intensified, modified. No? Tulala. Doon lang siya naging conscious. Doon sa, sa upo na siya, doon sa simbahan. Ano pang epekto nito? To result in a cessation of thought because of the magnitude of evil. Grabe na yung mga negative thoughts, traumatic experience niya, at meron ding ng demonyo. No? The parasitic aura of demons is there. Whereas this kind tends to get out engrossed in thought because one has never dealt with it before. One can lose contact with reality, which is why it is called stupor. Stupor, stupor. With this kind of fear and effect, demons try to subjugate the individual by shutting him down. Meron din kaming pasyente, nagpakamatay siya. Alam niya, hindi niya alam na nagpakamatay siya. 15 years old.
from San Isidro, Bohol. Anak siya ng isang pulis. Sabi niya, Father, wala akong planong magpakamatay. Cessation of thought. Nawala yan ng isip ko, Father, pagpasok ko sa aming kwarto. Bakit? Yung kwarto niya ay infested. Maraming mga espiritong nakatira. Grabe, no? It is called stupor. Cessation of thoughts. Detachment from reality. Mawala ka sa realidad. Pupunta ka sa ibang realidad. Pumasok lang ako sa Father, dun lang ako sa ibaba sa akasya. And then pagpasok ko sa kahoy na akasya, ang laki na ng building. Hinahanap ako ng mga kaibigan ko, nandun lang ako sa sa ibabaw ng akasya. Pero nawala you are detached from reality. Narinig na niyo yung mga storya na gano'n. Kinuha ng mga engkanto. Ito po. Alaw ng media na, no? Tungtong sa upos na hipos. Tungtong sa gapas na impas. Muna, mag-storytelling rin si Papa. May ngayon siya. Okay, naman na tong storytelling. Tungtong sa upos na hipos. Tungtong sa gapas na impas. Pero huwag kayong mag-alala dahil mamaya magpatuloy ako mag-share nito. It is all about demonic obsession. Okay? And then, paano natin maliberate yung sarili natin? Paano natin maproteksyonan yung mga anak ninyo? Paano ninyo maproteksyonan yung sarili ninyo? Kaya nga, may katikisim kanina. Sana po nakinig kayo. Meron ding naminaw pero mati. Ang kanse yun ng inyong lingkod-lingkod niya. Okay. Naminaw raw, mamate. I hope you listen well. Okay? Never hear, but listen. Kung saan man ito pag-listen, yung rumble na nimong listen is silent. Silent. No? So, sana makabalik kayo sa mga na-late kanina para ito lang yung intention namin to empower you. Dahil ako ra yung pare ngayon, mag-anointing of the senses ako mamaya, anointing of the sick mamaya. After, kayo lahat ma-deliverance po. Okay? And then, keep it. Ha? Nandito si Father Arnold. Salamat sa Diyos. Ha? On the way pa. Si Father Arnold na bahala sa inyo. Mag-bless sa mga sacramentals. On the way, Father Arnold. Salamat din, Father Arnold, para gagaan yung yung trabaho ko. And then, kayo na magpatuloy sa mag-deliverance sa family members ninyo. Okay? Because we have power. Pero yung power natin, ma-empower lang tayo kung na-catechize tayo. Kung hindi ka na-catechize, hindi ka ma-empowered. Amen? God is good all the time! Kamata lagi mo, no? Mapalindog na mo, no? Kamata naman mo, no? Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang